Hello guys, isa sa pinakaayaw na ayaw nating makita sa ating sasakyan ay yung umiilaw yung check engine light. Kasi kapag ka umilaw yan, madalas naiisip natin gastos talaga yan, di ba? Kaya ayaw natin hanggat maaari na makita yan. At syempre, kapag ka umilaw yan, dahil nga sa mga modern sasakyan ngayon, napakaraming pwedeng maging meaning yan. Kaya paano ba natin ma-decipher yung meaning ng mga check engine light sa ating sasakyan with the help of OBD2 scanner? At tamang-tama yung pag-uusapan natin na product ngayon sa video na to. Ito yung MuCar CS6 OBD2 scanner. So, kamusta kaya ito? Paano ba ito gamitin? Makakatulong ba to sa iyo bilang mga DIYers? O kaya kung gusto mo lang malaman yung condition ng sasakyan mo? Yan at iba pa yung mga sasagutin natin sa video na to. So, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So before everything else, unbox muna natin siya. Ano ba laman nitong box na to? So makikita nyo sa box niya guys, unang-una yung kanyang picture, yung kanyang hitsura, no? Sa likod, yung kanyang mga quick specs. So konti lang naman yung laman niya. Papakita ko na lang sa inyo, no? Buksan natin. Unang-una makikita nyo sa kanya guys ay yung kanyang documentation or user manual na minsan binabasa natin, minsan hindi. Tabi muna natin. Then, ito na yung pinaka-actual device itself. Napakita ko sa inyo. Yan, ito. Meron din siyang kasamang USB cable for charging. So, tabi muna natin yan. Focus tayo dito. Ito yung ating device itself, no? So, made of plastic siya. Pero okay lang din, no? Mukhang rugged naman siya, no? So, nandito yung kanyang 5 inches na touchscreen. Ito yung kanyang OBD2 interface na isasaksak natin sa OBD2 port ng sasakyan natin. Meron siyang USB-C port dito at saka micro SD card slot na tatakpan lang. No, so kung gusto mong mag-expand ng memory, kasi may built-in memory naman ito, I think 32 gig or 64 gig no built-in memory. So yun yung itsura niya. So let's talk about yung kanyang specs. So supported nito ang full OBD2 diagnosis. So lahat ng klase ng OBD2, basta may OBD2 port yung sasakyan nyo, may scan niya lahat ng features o lahat ng capability na meron yung inyong sasakyan. Kaya niyang i-scan yun. So lahat ng check engine nyo, for sure makikita niya yan dito sa scanner na to. So meron din tong health report, live data, supported niya yung mga parameters habang kayo ay nakastart or umaandar, makikita niya rin dito. Meron din siyang graph view, 5 inches yung kanyang touchscreen at pwede rin itong magkaroon ng maintenance function. Meron siyang 7 na maintenance function guys. So ano ba yung mga 7 maintenance function niya? Papakita ko sa inyo mamaya. Pero ang maganda sa kanya guys, isa na nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang mga maintenance function, lifetime free yan. Yung ibang mga scanner, merong 2 years, nakita ko yata maximum 3 years na magbabayad ka ng subscription after noon. Pero yung free niya nakasama, 7 maintenance function, which is yung mga common na maintenance function sa mga karamihan ng mga sasakyan ngayon, free yun. So makakatulong, bawas gastos yun, di ba? Kaya nga, di ba yung ibang mga nagpapascan and reset, mahal, may bayad. Kasi nga, doon napupunta yon sa subscription. Pero ito, yung 7 na basic, walang bayad. Yun. So yun, testingin na natin to, tapos pakita ko sa inyo yung mga features niya. Okay, so ito yung interface niya guys, no. Ang nagustuhan ko sa kanya, once na connected na siya sa power, sa OBD2 port mo, yan, magpa-power na siya. Suggest ko rin guys, connect niyo siya sa Wi-Fi para mas makuha niya yung mga update na kailangan or yung mga information. So yun yung kanyang interface, no. Diagnose, OBD, maintenance, history, file, and consult. At meron din siya update packages. So makikita nyo, supported niya halos lahat ng mga sasakyan talaga, majority ng mga sasakyan basta may OBD2 port. So may Wi-Fi connection siya, pwede ka mag-screen record, mag-screenshot or baguhin yung kanyang orientation. Ang maganda na adjust mo rin yung brightness mo at very responsive yung kanyang touchscreen. Tapos pwede mo rin kontakin yung support niya guys, very responsive din sila sa pagka kinontak mo sila, may tanong ka.
So isa-isayin natin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong maintenance function guys na 7. ABS bleeding, pagka gusto nyong i-reset yung ABS nyo, DPF regeneration para sa mga diesel, oil reset kapag kayo nag-oil change, TPMS reset kapag nagpalit kayo or may bago kayong TPMS module, brake pad reset kapag may bago rin kayong brake pad, electronic throttle adaptation, ito yung tinatawag nating throttle relearning, no? Pati yung steering angle reset para yung kanyang steering wheel ay masentro ninyo, lalo na kapag ka-electric power steering. So, di ba napakaganda ng mga functions niya na yan. So, ngayon, try natin kumonect sa OBD2 port niya or mag-diagnose, scan natin siya. So, pwede nyo siyang i-auto-search or pwede rin kayo magmano-mano. So, try lang natin kung gumagana yung kanyang auto-search. No. So, mag-scan siya sa internet and then automatic na rin yung chine-check yung sasakyan. Yan, tingnan natin. Kung mahuli niya. Yun, Toyota, nakuha niya yung model and VIN number, automatic niya, ini-scan. So, let's see kung papasokin niya tayo. Diba? Napaka-seamless. Kung di mo alam yung model ng sasakyan mo, may check niya agad. Yan. So, tayo ay Toyota. Pasok tayo sa kanya. Now, searching. Kaya maganda talaga meron siyang internet connection, guys. So, I suggest connect nyo siya sa inyong Wi-Fi, sa inyong mga phones, no, kung nasa labas kayo. So, piliin nyo lang without smart key. So, nakita nyo, Innova, na-detect niya travel mileage, no? Na-detect niya rin 50,679, which is match doon sa kanya. And then, classification, cylinder number, engine type 1GD model. Okay, so okay natin. Okay lang. Scanning vehicle data. Yan. Tapos pagka na pumasok na siya, guys, pwede kayong mag-health report. Yan yung overall health ng sasakyan. I-scanin niya lahat ng supported na features, no, ng sasakyan. And then, papakita niya sa inyo kung may mga fault code or wala. Tapos kapag may nakita siyang fault code, 3 system lang yung nakita niya rito, no? EOBD, OBD2, or engine and ECT, at saka SRS. So, lahat okay, walang problema. Pero kapag may nakita siyang fault code, pwede niyong i-clear yung DTC dito, no? Yun yung naman, yung mga function niya. Tapos, pwede rin kayong mag-system selection, kung pwede niyong piliin, all system, yan. Sa, halimbawa, sa EBD, EOBD, yun lang i-scan nyo, pwede naman. Makikita niyo yung mga information niya na yan. So, readiness complete, ignition, compression, data stream supported. Enter natin. Tapos, pwede mong i-read yung kanyang live data. No, tapos, pwede mong i-select all. Halimbawa, okay mo. Then, yan, makikita mo yung mga live information kasi naka-start tayo, no. So, airflow sensor, autotrans, no, barometric, calculated load value 14%, no. Tapos lahat ng mga information, no, kompleto, no, makikita mo talaga sa kanya basta supported. So, halimbawa, itong fuel rail pressure B, makikita mo dyan, makikita mo rin yung standard range niya. So, makikita mo kung tama ba yun, ano. Tapos, yan, vehicle speed sensor, VGTA status. So, yun yung ano, yun yung mga makikita mo na feature sa kanya kompleto. Tapos kung gusto mo, makita mo na kulang pa yan, pwede mong pindutin tong graph para ipakita niya sa iyo yung graph. So, diba, mag-throttle tayo. Yan, oh. Tingnan niyo, gumagalaw yung graph. Ang galing, di ba? So, yun yung ano, yun yung function niya kapag ka nag-health report tayo sa kanya. No. So, back natin. Try natin yung read vehicle information. Yan. ECU name. So, yan. Makikita nyo yung mga info na yan. So, back lang natin. Back. So, yun. Ano, yung makikita nyo kapag ka in-scan nyo siya. No? Vehicle information. Yan. Makikita nyo pati yung kanyang travel mileage. Okay. So, exit tayo rito. Okay. Sa OBD naman, yan yung makikita nyo lahat ng pwede nyong gawin sa kanya. Na almost the same lang din siya ng diagnose. So, ito yung mga function na supported niya sa OBD. No? Yan. Magko-connect lang siya. And then, yan na yun. Papasukin niya yung protocol na
available sa inyo. So pag in-enter mo yan, makikita mo lang din, read yung mga fault code, clear fault code, freeze frame, live data, no, at saka readiness, no. So yun lang, no, yung kanyang sa OBD part. So history, makikita nyo guys, yan, meron siyang history. Yan, makikita nyo yung mga kinamit mo na vehicle sa kanya. So nare-record niya, so which is good, ano, hindi lang siya basta scanner, kundi nare-record din niya yung mga na-scan nyo before or na-try nyo before. Tapos files, ito yung mga report nung bawat tinatry mo na vehicle. Pwede kang pumasok diyan, makita mo yung mga files yan. Halimbawa, nag-grab ka or meron kang mga sinave na health scan para for printing, for PDF, pwede mo rin siyang ilagay diyan or makita diyan. Consult is, ito yung maganda sa kanya, pag may lumabas na fault code, pwede mong i-research sa kanya, ano ibig sabihin nun. So kung DIYer ka, first time mo pa lang, no, may maganda siyang basihan para matuto ka kung ano yung mga fault code meaning, no, at alam mo na kung ano yung sensor na involved doon. Back natin, then yung update, no, dito mo makikita yung mga packages na ready, so bawat sasakyan at saka yung mga maintenance function na kailangan i-update, so makikita mo siya dyan. So settings, yan yung makikita mo na mga firmware, restore factory, or iba pa niya mga settings na nandyan. O, diba? So yun, yun yung mga quick function niya lahat sa kanya. Okay, so yun lang yung mga features, no, ng Mewcar CS6. So kamusta? Magkano ba to? Di-display ko na lang sa screen yung kanyang updated pricing as of making this video. So kamusta? Okay ba siya? So marirecommend ko ba to sa inyo, lalo na kung kayo ay aspiring DIYers na gustong makita ano ba yung sira, bakit nagkaroon ng check engine sa inyong sasakyan? Definitely oo, kasi makikita nyo, para sa pricing niya, hindi naman siya sobrang mahal, no? Para sa entry level, para sa akin, okay na siya. Kasi meron na siyang lahat ng function ng OBD2, kaya niyang basahin, mariread nyo talaga lahat yon. At hindi lamang yan, yung kanyang maintenance function, libre yung 7 na basic. O, di ba? Di kayo magbabayad ng subscription. So pwede, kung ipang business nyo to, scan and reset, kapag ka ganun, kung tatapatan nyo yung presyo, kumita kayo kasi nga hindi nyo naman kailangan magbayad ng subscription para dun sa 7 basic functions na yon. At nakita nyo naman yung kanyang touchscreen, very responsive, no? At yung kanyang interface, napaka user friendly, napakadaling gamitin ng kanyang UI, no? Hindi mahirap gamitin. Detailed din yung kanyang diagnostics, meron na rin siyang live data, meron na rin siyang graph, freeze frame, at iba pa. Automatic na rin yung VIN scanning niya. At syempre yun, kaya sulit na sulit yung ibabayad mo talaga dito, lalo na kung hindi ka naman talaga yung hardcore na talagang mekaniko. Kung ikaw ay seasonal DIYers, gusto mo lang talagang makita kung ano yung mga kailangan mong ayusin sa sasakyan mo kapag may nag-check engine, okay na. Pero syempre wala namang perfect. Napansin ko lang sa kanya, para sa akin, no, yun nga, wala siyang built-in battery. So either sasaksak mo siya sa OBD2 port para magka-power, or gamitin mo yung kanyang USB Type-C na para sa kanya magbigay ng power. Di ka siya kagaya ng medyo mas mahal na scanner na may built-in battery. At yung screen niya, kung kayo ay medyo para sa akin, naliliitan ako sa screen niya kasi may mga nakita ako na around 6 inches na yung screen, so mas malaki ng konti sa kanya. Pero other than that, kung ito lang naman yung unang scanner na gagamitin ninyo, okay na rin naman siya. So yun, yun yung mga napansin ko sa kanya. Kaya for me, kung ikaw ay isang DIYers, gusto mo talaga ng scanner lang na OBD2 para makita yung mga lahat ng status ng sasakyan, definitely worth it itong Mewcar CS6. So yun lang guys, yung gusto kong sabihin dito sa Mewcar CS6. So kung gusto mong bilhin to, click mo yung link sa description box para mabili mo itong OBD2 scanner na to. Very worth it talaga siya. So yun lang guys, malaking tulong to para sa mga kagaya ninyo na DIYers na hindi na kailangan tumakbo pa sa talyer para lang magpa-scan kasi meron ka ng sarili mong scanner. So kung nakatulong sa yung video na to para sa purchase decision mo, click mo na may like button. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa ating mga latest videos. At ganun din, share mo na rin tong video na to sa mga friends mo para matutunan din nila yung about dito sa Mewcar CS6. So yun lang guys, till our next videos, always remember,
Drive safe and enjoy!